sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral about the history of the church. Sana po mga kapatid ay huwag po kayong magsawa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon sapagkat maganda kasing nakikita po talaga natin na ano talaga ang pinagmula ng church at ano ang ginagawa ng church at yung bang ating iglesia ngayon na kinaaaniban ay ganun din ang kanilang pananampalataya, ganun din ang kanilang ginagawa, at ano pa ang dapat namin gawin bilang parte ng Iglesia ng Panginoon. Ngayon po mga kapatid, sa ating pong lesson 13, nais ko pong dalhin sa inyo ang message about Paul and Silas at Philippi. Nais ko pong pag-aralan natin ang nangyari po kay Apostol Pablo at kay Silas sa lugar po ng Filipos. Yan po ay makukuha sa chapter 16. But before that, in our previous lesson, pinakilala ko po sa inyo ang isang kabataan na ginamit ng Panginoon na sa pagpapahayag ni Apostol Pablo bilang suporta sa Ebanghelyo ni Kristo na isang kabataan. Siya po ay si Timoteo, o in English, Timothy. Timothy was called by God to be apostles, o Apostle Paul's additional companion. Kaya po, napakaganda pala ang buhay ni Timoteo dahil tinawag siya ni Apostle Pablo na true son in the faith. Kaya sabi ko nga po nakaraang Bible study, hindi po hadlang ang pagiging kabataan upang tayo ay gamitin ng ating Panginoon sa ubasan ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga young people, kaway-kaway po dyan. God bless you all po. Hallelujah! Glory to the living God. Yung Acts chapter 16, this narrates about the conversion of Lydia and the jailer. Ano po? At makikita rin po natin yung mga paghihirap nila Apostol Pablo pagdating nila sa Filipos. Pero bago yan, gusto ko po munang basahin po natin ang Acts chapter 16, verses 6 and 7. Di po ba matapos po na maghiwalay sila Pablo at Silas doon po sa group din ni Barnabas at John Mark, si Paul po ay nagpatuloy upang gawin po ang tinatawag nating the second missionary journey of Paul. Yan po, yung first na pag-aralan na po natin. Okay, sabi po ng Bible, next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia. Yan. Because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Meron po palang ganon mga kapatid, pwede rin po palang hindi tayo patuloyin ng Diyos kahit po ang intensyon natin ay magpahayag ng salita ng Panginoon. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia. But the Spirit of Jesus would not allow them to. Sabi diyan. So they passed by Mysia and went down to Troas. So makikita po natin dito na kahit po gusto nila Paul, pero pinagbawalan sila ng Panginoon para magpahayag sa lugar po ng Asia. Kasi may purpose ang ating Panginoon. So, tingnan po muna natin ang mapa. Ito po yung second missionary journey nila Apostle Paul, Silas at Timothy. Okay. Makikita po natin dyan mga kapatid from Antioch. Sabi ko nga po sa inyo nakaraan, by land na po sila. Pero po sila Barnabas at John Mark, ito po ang daan nila. From here, Antioch, dumiretso po sila sa isla ng Cyprus. Pero po si Apostle Paul, saka si Silas, by land dito sila sa Tarsus. Pumunta sila sa Tarsus at Derbe, Lystra, hallelujah, at Galatia. Galatia po ang part na ito Ito po yung Galatia, yung Iconium, Derbe, Lystra,
Antioquia sa Pisidia, yan po yun. Sabi ng Bible ay pinagbawalan sila ng Diyos. Kaya nga po, pag tinignan po ninyo, pumunta sila sa border ng Mysia. Ito po yun. At gusto sanang pumasok nila Pablo po dito sa Bithynia, northern part. Pero pinagbawalan din sila ulit ng Panginoon. Sabi ng Bible, the Spirit of Jesus would not allow them to. So the question is, pag tinignan nyo, gusto yung pasukin ito nila Pablo, mga kapatid, sa lahat po ng nanonood, Sister Vangie, kita ba itong part din na ito? Halos din, ano? So, hindi po rin pinayagan sila ng Panginoon. So, nagtanong nga ako, bakit ganon? Why did God prevent them to preach the word to Asia and to Bithynia, particularly sa Galatia? Dito, hindi gaano dito, ano? Bakit kaya? Sapagkat mga kapatid, nakita ko may purpose ang Panginoon. May ibang plano ang Diyos sa ministry nila Pablo. Kaya kahit mabuting bagay pala ang magpahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, nasa Diyos pa rin po ang tamang panahon. Kaya nga, mayroon ding tinatawag na pagbabawal ang Diyos na pasukin ang mga lugar na yan, hindi isa dahilan na parang ayaw ng Diyos na may maligtas, because pala, God wanted them to cross Europe, specifically sa Macedonia. Kaya in the book of Acts, kasi gusto nila pala, ng Panginoon ay pumunta kagad dito sa Philippi. Tingnan po ninyo ang Acts 16 verse 9. Yan. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia. Nagkaroon po ng pangitain si Apostol Pablo. A man of Macedonia standing and begging him. Hallelujah! Nakikiusap kay Pablo. Ano po ang sinasabi sa pangitain ng lalaking ito? Come over to Macedonia and help us. Come over to Macedonia and help us. Kaya mayroon po pala talaga, kumbaga sa mas nangangailangan. So, in verse 10, Apostle Paul and his companions decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling them to preach the good news here, mga kapatid, sa Macedonia. Part na po yan ng Europa. Kaya pala, dahil gusto ng Panginoon na magkaroon na ng church sa Europe. Hallelujah! Now, Acts 16:11, so, from Troas, we put out to sea and sailed straight to the Samothrace. And the next day, we went on to Neapolis. Kaya mula sa Troas, tuloy-tuloy po silang naglayag papuntang Samothracia at kinabukasan sa Neapolis. Tingnan po ninyo ang mapa. Okay. Tingnan po ninyo. So, hindi siya pinayagan doon sa Bithynia, dumiretso siya ng Mysia at dito sa Troas. Pagdating sa Troas, nagtubig ulit po sila, by sea po ulit sila, at pumunta sila dito po sa Samothrace, na ang ibig sabihin mga minamahal, pumunta sila sa isang isla. At from this point, dumiretso sila ng Neapolis, at doon po mga minamahal, nakarating sila sa Philippi o sa Filipos. Kung makikita natin mga kapatid, dito po natin pag-aaralan kung ano ang mga importanteng nangyari sa buhay nila Apostol Pablo at sa iglesia ng Panginoon. Glory to the living God. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin, sabi ko nga, Panginoon, madami naman pwedeng puntahan na dito na lugar. Bakit kinakailangan pang tumawid ng dagat? Kaya minsan naisip ko, bakit kinakailangan pa namin tumawid ng Sorsogon? Di po ba? Hallelujah, sa lugar nila Pastor Ronnie, sa lugar ng Mindoro. Noon po pala, kasi ganun din ang nangyayari, mga minamahal. May mga sitwasyon po, mga kapatid, na hindi yung ating kalooban ang nangyayari, kundi ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. And in Acts 16:12, from there, sabi dyan,
we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of that district of Macedonia. So pinasok nila ang syudad ng Filipos. And we stayed there several days. So siguro nag-prepare sila doon, mga kapatid, para nga sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Isipin niyo, mga minamahal, wala pang church doon sa Philippi. Wala pang church. And verse 13, on the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. A place of prayer, mga kapatid, sa ibang translation, is synagogue. Sinagoga. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. Oh, sa lahat ng women, sa lahat ng babaeng nakakilala sa Panginoon, everybody say amen. Amen. Hallelujah. Alam po ninyo, kasi pansinin po ninyo doon sa ating mga pinag-aaralan, pag dumarating sila Apostol Pablo sa isang lugar, di po ba? Ano ang hinahanap nila? Sinagoga. Hallelujah. Sapagkat nandoon sa sinagog ang mga Jews, ang mga leaders ng Judaism, mga kapatid, nasa sinagog sila. At pinupuntahan po yun nila Apostol Pablo para makipagpahayagan tungkol po sa kaligtasan mula sa Ebanghelyo ni Kristo. Naalala niyo po yung pinuntahan, mga kapatid, nila Paul, na halos doon sila nagkaproblema dahil nga po sa kanilang pagpapahayag, hindi lahat tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah. Kasi gusto ni Apostle Pablo na ang puntahan talaga ay yung mga tao, mga kapatid, na mayroon din alam sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Na mga tagapagturo din, na mga Hudyo, upang sila ay makakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo, sapagkat ang dinadala na Ebanghelyo nila Apostle Pablo ay kaligtasan mula kay Kristo. Mga kapatid. Pero ang problema, nung pinasok nila ang Filipos, wala silang nakita doon na sinagoga. Sapagkat ang requirement po, mga kapatid, upang magkaroon ng synagogue sa isang lugar ay at least, according to my research, 10 men. 10. Hallelujah. Pero ang nakita lamang doon nila, Apostle Pablo, ay mga babae. Mga babae. At sabi ng Bible, verse 13, ng araw ng pamamahinga, lumabas sila sa lungsod at pumunta sa tabing ilog sa pag-aakalang may pinagtitipunan doon ang mga Hudyo upang manalangin o may sinagoga, kumbaga, naupo doon sila Apostle Pablo at nagpahayag ng salita ng Panginoong Jesucristo. You know, mga kapatid, one of the best reasons to study the book of Acts is to take note of the examples of conversion. Yun ang aking pong inaantabayanan. Isa sa gusto kong i-share sa inyo ay yung mga conversions na nangyari po, hallelujah, mula sa pagiging Hudyo at pagiging Kristiyano, mula sa Hintil at naging Kristiyano. Kaya nga yung gospel ay ipinapangaral ni Apostol Pablo dahil gusto nila na makita natin lahat, mga kapatid, kung paano ang tao maliligtas. Dapat inote natin ano ang ipinapangaral nila Apostol Pablo at paano ang tao nag-response. So in Philippi, a woman named Lydia was converted. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isa pala doon sa mga babae na yon, ang pangalan po ay Lydia. Purihin ang Panginoon. Verse 14, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia. Isipin niyo, mga kapatid, ang Thyatira nasa Asia po yan. Hallelujah. Nasa Asia ang Thyatira, pero nakarating po siya sa Filipos. Kasi siya po ay isang businesswoman, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Makikita na po natin dito ang dalawang bagay. Una, yung pangangaral ng salita ng Diyos, at pangalawa, pakikinig ng salita ng Diyos. At yan po ay nangyari kay Lydia na taga-Thyatira. Dahil sa kanyang pakikinig ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Bible, bagamat siya po ay isang may kaya sa buhay. Hallelujah. Dahil po ang kanya pong kinakalakal ay hindi po mumurahing tela, mamahaling tela, kulay ube, sabi ng Biblia. This woman was a rich woman. Businesswoman. Hallelujah. Pero pinakinggan niya ang salita ng Diyos. Binigyan niya ng panahon ang salita ng Diyos.
Dahil po siya ay isang relihiyosa. Hallelujah. Lydia was a successful businesswoman. Sabi ko nga, he was a seller of expensive purple cloth. So, it's very clear na may kaya siya sa buhay. Aside from that, Lydia was a religious woman. Hallelujah. And you know, mga kapatid, si Lydia po ang kinoconsider the first recorded convert to Christianity in Europe. Isang babae. Whew, glory to the living God. Sa lahat po ng ating mga babae sa church, say amen. Hallelujah, hallelujah. Now, hindi ibig sabihin pag relihiyoso ka, ligtas ka na. Religious people need saving. Makita po natin yan at nakita na natin yan sa ating pong mga pinag-aralan previously. The thousands of devout Jews in Jerusalem on Pentecost. Di po ba? Yung mga Hudyo, napaka-relihiyoso. Pero in the book of Acts, sila Pedro yung nangaral, tanggapin nyo si Kristo, repent and be baptized, every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Oh, hallelujah. Di po ba, in Acts chapter 2, that was the beginning of the church, the birth of the church in Jerusalem. The Ethiopian eunuch who had traveled to Jerusalem to worship, may kaya din po itong Ethiopian eunuch po na ito. Hallelujah. Religious po ito, pero, hallelujah, dahil kay Felipe, pinangaral ni Felipe ang Ebanghelyo ni Kristo, kaya naligtas po ang isang eunuch na ito. Huwag na tayong lumayo, si Saul, hallelujah, si Pablo, the Saul of Tarsus, a devout Jewish rabbi, hallelujah, isa pong relihiyosong pari, mga kapatid, pariseo. Ano nangyari sa kanya? Tinawag siya ni Kristo in a very special way. Kaya nga pinag-uusapan na po natin ngayon, Pablo na po. Dati po siyang deboto sa Jewish traditions, mga kapatid. Isang rabbi din na maituturing, tagapagturo din. Pero dahil kay Kristo, siya po ay binago sa isang pananampalatayang nakasalig kay Kristo. Religiyoso sila. Si Cornelius, a devout Gentile who feared God. Sabi ng Acts chapter 10, ito yung taong mapanalanginin. He prayed always. Pero hindi po ang pagiging relihiyoso ang susi ng kaligtasan, kundi pananampalataya kay Kristo. Because without Jesus, religious people are lost. Because according to the Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. There is no way to God but through Him alone, through Jesus Christ. Acts 4:12, there is no other name but Jesus, whereby one can be saved. The Bible said in the book of 1 Timothy 2:5-6, He is the only mediator between God and man. He is Jesus Christ. Kaya ito pong si Lydia, mga minamahal, ay relihiyosang tao, pero hindi sapat po yun. Sapagkat kinakailangan niyang mapakinggan ang Ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ni Apostle Pablo. Yan ang church. Purihin ng ating Panginoon. Yan po ang church. Yan nagsimula ang church. Right? Sabi nga po dyan, it is not enough to be religious. We need Jesus Christ to be saved as our Savior. Hallelujah. Kailangan ng mga relihiyoso na tanggapin si Kristo at magpabautismo. Kaya last Sunday po, sa ating pong church sa Laguna, may 3 kaluluwa tayong binautismuhan. Isang tatay at 2 nanay. Again, congratulations, Brother Jack, Sister Tiffany, and Sister Melanie. God bless you. Glory to the living God. In Acts 16:15, when she and the members of her household were baptized, again, baptism. She invited us to her home, sabi ni Paul. If you consider me a believer in the Lord, Lydia said, come and stay at my house. And she persuaded us. Grabe po mga kapatid, ano? Notice that.
Please listen. In every case of conversion described in the book of Acts, with detail, baptism occurs quickly. Laging kasunod agad ang bautismo. Kaya nga ako, mga minamahal, may nagtanong sa akin, dapat, Pastor, siguro maintindihan nila ng maigi. Tama din po yun eh. Pero napansin ko, habang pinag-aaralan ko, bagamat nabasa ko na po talaga ang Book of Acts, pero ngayon itinuturo ko na po, mas lalo ko pong nakikita na ang bautismo ay hindi mo na kinakailangan pa na tumapos pa ng 12 sessions. Because the fact na naintindihan mo ang Ebanghelyo ni Kristo na siya ang kaligtasan, na kung wala siya ay walang kaligtasan, pag tinanggap mo siya, baptism must follow. Yan po ang nakita ko sa Bible in the book of Acts. Mga kapatid, baptism is a very important part of the gospel of salvation. And the command of baptism needs to be restored to all gospel preaching. Kaya yung mga churches na nagsasabing hindi na kailangan, mga kapatid, hindi po yun biblical. Sapagkat nakita ko sa Biblia na talagang ang bautismo ay kinakailangan sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Hindi na daw applicable yan sa mga Gentiles, sa mga Hudyo lang daw yun, sabi mga kapatid ng ibang nakausap ko. Dahil ang mga Hudyo daw ay hindi tinanggap si Kristo. Hindi totoo yun. Ang pinag-uusapan na natin dito, hindi lang conversion ng mga Hudyo, kundi conversion ng mga Gentiles. But still, nandoon po ang bautismo sa tubig. Ang sabi ng Bible, nagpabautismo si Lydia at ang kanyang buong pamilya. Pero ang isang bagay din po na nakita kong talagang masyado ko pong, kumbaga, natuwa ay yung mahigpit na paanyaya ni Lydia sa mga lingkod ng Panginoon na sila po, mga kapatid, ay pumunta sa kanyang bahay. You know, mga kapatid, siyempre, ang tao pong ito ay, ang babae pong ito ay may kaya sa buhay. Siguro nakita rin naman talaga nila ang paghihirap nila Apostol Pablo at gusto rin ni Lydia ay makarating din sa bahay. Hallelujah. Upang makita rin mga kapatid na mga lingkod ng ating Panginoon na ang mga taong kahit mga kapatid wala man o may kaya sa buhay ay tinatawag pa rin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya pag nakoconvert talaga ang isang mananampalataya, nagiging generous. Isa po yan sa mga manifestations ng totoong nakakilala sa Panginoon. Very generous pagdating po sa mga manggagawa. Sa mga manggagawa naman, sana naman ay, minsan kasi may mga manggagawa, mga kapatid, na sobra naman mga kapatid, mag-expect sa mga may kaya sa buhay. Hindi na rin maganda po yun. Dapat, hallelujah, pantay, may kaya man sa buhay o wala. Pagdating po sa pag-aalaga at pagdating po sa pananalangin, lahat po yan pantay-pantay as far as salvation is concerned. Yun po yun. Pero isa po sa kinatuwa ko po rito ay yung generosity ng isang babae pong ito sa manggagawa ng Panginoon. Now, let's continue. Ano po ang naging resulta nito? The church was born at Philippi through Lydia's family. Parapakan natin ang ating family. Sa malakas sa palakpak, hallelujah. Kaya nga tapak mga kapatid, sa church, lagi nagsisimula po yan sa family. Hallelujah. Kaya sa lahat po, mga kapatid na mga babae dyan, women na ginamit ng Diyos para mabuksan ang Bible study, ang gawain ng Panginoon, say amen. Say praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, kung buhay pa siguro si Mama Elsa, hallelujah. Yung mother ko po, isa po siya siguro sa sisigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Kasi si Mama po ay isa rin sa ginamit po ng Panginoon talaga. Sa aming magkakapatid. At nakita ko talaga yung nangyari po rito. Talagang totoo po mga kapatid, yung journey ng ating pananampalataya ay makikita po natin sa Book of Acts.
Pero, sabi ko nga, sa kabila ng mga tagumpay po na ito, sa ating pananampalataya, there are always trials and persecutions. Ito na po. In Acts 16:16, sabi ng Bible, once when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave, bata pong babae ito, who had a spirit by which she predicted the future. Fortune teller po siya. Mayroon po siyang sapi ng espiritu ng kaaway ng Diyos. She earned a great deal of money, hindi lang konti. Pinapakinabangan po siya sa isang negosyo para kumita ng pera. For her owners, by fortune telling. So ngayon, negosyo na pala yun. Noon pa man, negosyo na po yan. Kaya nga, may mga ginagamit po talaga ang kaaway para kumita ng pera. Pero hindi po yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Pero ano po ang nangyari? Minsan i-preach ko na po ito Pero para lang bigyan natin sa muli ng pansin, ito pong nangyari kila Pablo. Gusto ko pong bigyan ulit ito ng importansya. 17, she followed Paul and the rest of us. Sinundan po nito sila Apostol Pablo, shouting, "These men are servants of the Most High God," sabi ng babae, "who are telling you the ways to be saved." Maganda actually ang sinabi ng babaeng itong fortune teller Sabi kila Pablo, ang mga taong ito ay lingkod ng Diyos na kataas-taasan na nagsasabi o napapahayag ng kaligtasan. Parang sabi ko, wala namang problema sana sa sinasabi ng babaeng ito. Verse 18, she kept this up for many days. Ayun na po, hallelujah. Yun na po, ang nangyari, parang panunuya na, Hindi na maganda ang tono. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus Christ, I commanded you to come out of her." Nirebuke ngayon. Hallelujah. Pinaalis ang masamang espiritu sa babaeng yon. And at that moment, the spirit left that slave girl, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, ang babae po palang ito ay hindi maganda ang intensyon. Sabi ko nga, wala namang masama na sabihin niya na sila Pablo ay lingkod ng kataas-taasan at nangangaral ng kaligtasan. Pero yung paulit-ulit na sinasabi nito at siya po ay isang fortune teller at mayroong kargang masamang espiritu, ito po ay nagdudulot ng confusion o kaguluhan sa isip ng mga tao upang malaman kung ano talaga ang katotohanan. Yan po. Kaya nga, inarap nila Apostol Pablo ang babae pong ito at pinalayas ang masamang espiritu. At alam po ninyo ang nangyari, nang makita ng mga amo ng batang babaeng ito na nawala ang kanilang pinagkakakitaan, doon po sinunggaban sina Pablo at Silas, kinalagkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Yun na po yun ang medyo talagang hindi maganda po doon. Sabi po, the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten with rods. Hinubaran, grabe mga kapatid sila. Pinagpapalo mga kapatid si Apostol Pablo at si Silas. Pinaghubaran mga kapatid, mga lingkod ito ng Diyos. Grabe mga kapatid. Kaya kung noon kung hanapin lang natin mga kapatid ang human rights violation, ang dami. Pero mga kapatid, grabe po ang kanilang dinanas na hirap para kay Kristo. Hallelujah. Sabi ng Bible, after they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Grabe Sabi ng Bible, mga tao, parang ang dating, parang nahuli sila Pablo sa pagnanakaw. Parang mga snatchers sila. Na pag nahuhuli mga kapatid, binubugbog, sinisipa, mga minamahal.
Yun ang naranasan po ng lingkod ng Diyos. Sila Pablo at sila Silas. Na kung tutuusin mga kapatid, maganda ang kanilang binibigay sa tao, kaligtasan ng tao. Pero mga kapatid, grabe yung kanilang naranasang hirap. So ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay, mga kapatid, sila sa piitan na ang mga paa ay, yun na nga, nilagyan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ang sabi po ng Biblia. Mga minamahal, iba po ang ginawa nila. Alam kong marami na po sa inyo ang nakakaalam ng istorya po ito. But again, I want to reiterate this particular event that had happened during the time of Paul and Silas in Philippi. 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Sa lahat po na prayerful, sa lahat po na mga mahilig kumanta ng mga worship songs kung may problema, God bless you all. Hallelujah. At ang sabi dyan, and the all other prisoners were listening to them. Mga kapatid, siguro yung mga prisoners doon, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ang iba siguro, naisip, pakanta-kanta pa kayo. Nasa kulungan naman kayo. Ganun mga kapatid, tayong mga Kristiyano, ang hindi nyo lang alam, marami po mga kapatid ang nakatingin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang ating mga ginagawa, mga kapatid, ay tinitingnan yan ng mga tao. At ang ano pa po dyan, ang tabayanan po natin at dapat nating pag-ingatan ay yung makagawa tayo ng hindi maganda, gawa ng yan po ang isa sa kanilang pagbabasihan na ang Diyos natin pala ay hindi maaasahan. Pero nakita nila mga kapatid na sila, Paul and Silas, ay iba ang kanilang ginagawa. They were praying and singing. Maaari silang magtanong sa Diyos. Di ba? Panginoon, pinapunta mo kami dito sa Macedonia, tapos ganito pala ang sasabihin namin. Nasa kulungan, pagsubok. Subalit alam po natin lahat na dahil sa mabigat na pagsubok sa buhay, diyan natin nakikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Kapag ikaw po ay lingkod na ng Panginoon, iba na ang pamamaraan mo sa pagharap sa mga problema sa buhay. Because you know already that not by might nor by power but by the Spirit of God. Yan po talaga yun. Habang sila'y nananalangin na may kasamang praise and worship, mga kapatid, sabi ng Bible, suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Purihin ng Panginoon, ito po ata yung earthquake na nangyari nung namatay ang Panginoon, ay yung nabuhay pala ang Panginoon at nakalabas po siya sa libingan. Di ba nag-earthquake din? Hallelujah. Kung makikita natin mga minamahal, gusto ng Panginoon na ipakita na mayroon po siyang magagawa. In verse 27, the jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoner had escaped. Sabi ng Bible, akala niya wala na. Kasi madilim yung presuhan, di po ba nasi ano po yan eh, ang mga ilawan lang noon, mga halos yung panalang hindi katulad ngayon ng mga naka-LED na. Noon mga ilaw lang talaga, mga apoy lamang, hindi niya kaagad nakita sila Apostle Pablo, kaya gusto nang magpakamatay ng jailer po na ito. But Paul shouted, "Don't harm yourself," sabi nila, Apostle Paul, "We are all here." You know, mga kapatid, dahil po sa pangyayaring yon, kahit nasa loob ng piitan sila Apostle Pablo, ay mayroon pong na-convert. Praise God for another conversion that took place in Philippi. Ano po yon? Yung jailer. Tapakan natin ang ating Panginoon. That is the conversion of the jailer and his household. Again, household po ulit. Sapagkat piniprepare ng Lord ang church dito sa Philippi. 29. The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs,
What must I do to be saved? Isipin nyo yan, mga kapatid. Ano ang gagawin ko para maligtas? And the apostles, hallelujah, the servants of the Lord replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family, you and your household. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Nakikita nyo na po, mga kapatid, kung paano ang church nagsimula sa iba't ibang lugar. Nagsimula po sa Jerusalem, sa Antioch, hallelujah, narating po ang Asia Minor, hallelujah, at tumawid na po ng Europa sa Macedonia. Yan po, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible. Hallelujah. Kaya kung titingnan natin, napakahalagang malaman natin lahat na ito, mga kapatid, sapagkat yung ating pong church, mga minamahal, ay mahalaga na makita natin kung paano nagsimula at dapat ano ang ginagawa natin ngayon. Again, mapapansin po natin na agad silang nabautismuhan. That night, sabi ng Bible, that night, they were baptized. Pag tinuloy po ninyo ang pagbabasa. Hallelujah. Binautismuhan sila, mga kapatid. Hindi na nila ito pinaumaga. Katulad po sa Sorsogon, na na-experience po natin yan nung pumunta po kami doon. May nabautismuhan po tayo. After po ng ating devotion nung gabi noon, hallelujah, alam ito nila Pastor Ronnie, hallelujah, na magkaroon tayo ng devotion at night, mga kapatid, sa church ng Sorsogon, at may nag-decide na siya po ay magpapabautismo. That night, mga kapatid, binautismohan ko po si Sister Violi ng Sorsogon. Palagpakan po natin ang Panginoon. Congratulations, Sister Violi. Hallelujah. Alam ko na may plano ang Diyos sa iyo at ang iyong buong sambayanan. Hallelujah. And thanks also, Pastor Ronnie, na nakasama ko sa baptism po na ito. Kasama ko dyan, maging si Pastor Clark, mga kapatid. Again, gusto ko naman bigyan ng malaking emphasis, mga kapatid, na sa church, baptism is needed. Huwag po nating tatanggalin ang bautismo sa tubig. Sapagkat nakita ko po ng early churches, mga kapatid, in the book of Acts, hallelujah, ay nangyari po ang bautismo sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Makikita natin na ang jailer and his family were baptized immediately. Acts chapter 16 verse 33, sabi ng Bible, sila po ay nagpabautismo nung gabing yun. So like Lydia, this jailer, sabi ng Bible, set a meal for the servants of God as his way of giving thanks to the Lord. Hallelujah! Kaya minsan, mga kapatid, nakikita natin na after baptism, mayroon po tayong kasiyahan, celebration. Nangyayari po ito sa Book of Acts. Ano po ang sabi ng Bible, mga minamahal? In the Book of Acts 16:34, the jailer brought them into his house after the baptism and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God. He and his whole household. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tingnan po ninyo, mga kapatid, ang katotohanan ito. Hindi po ito galing lang sa interpretasyon ni Pastor Romel, kundi ito po ay explicitly written in the book of Acts. Hallelujah! And verse 40, after Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house. Purihin ang Diyos. Binalikan nila Pablo ang bahay ni Lydia, where they met with the brothers and sisters and encouraged them. Then they left. Mga kapatid, makikita po natin dito ang kagandahan ng paglilingkod sa Diyos. Dahil po, mga kapatid, ang ating pong church, mga minamahal, ay isa rin po sa mga iglesia sa buong mundo na kinahabagan din po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa lahat ng nabautismuhan, hallelujah, huwag po kayong tumigil hanggang hindi kayong pamilya nabubuo sa paglilingkod sa Diyos. Magpakatatag po tayong lahat sa ating pong pananampalataya. Don't give up. Hallelujah! In everything there is a season. Ang mahalaga, mga minamahal,
ay ang inyong matatag na pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So in my conclusion, with the conversion of Lydia and the jailer, we have the beginning of the church at Philippi. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Which may have met in her home. Acts 16:40. Hallelujah. Kaya napaka-blessed po ang lahat ng mga bahay na ginaganapan po ng gawain ng Panginoon. Purihin ang Diyos and purihin po ang Panginoon. Ako po, nagpapasalamat mga kapatid sa Panginoon na ginamit po ang aming bahay sa Bicol bilang starting point ng church. At ako po'y naniniwala, isa po yun sa napakalaking dahilan kung bakit din po hindi po kami binababayaan ng Diyos. Kaya mga minamahal, nawa po sa paglilingkod sa Diyos, maging po tayong generous sa gawain ng Panginoon at sa mga manggagawa. Napakalaking bagay po yun. Purihin ang Panginoon. In Acts 16:31, sabi ng Bible, believe in the Lord Jesus Christ. You and your family shall be saved. Oh, what a wonderful promise. Magandang gabi po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo.